Mga Duterte senators na bulabog. Ang nangyayari tuloy, takipan sila. Siyempre, sino pa ba ang magtatakipan kundi sila-sila din? Lalo na yung mga Duterte senators. Halatang halata, napapanood po natin. Ang mga kilos nila, parang meron silang concerted effort na kailangang pagtakpan nila ang isa't isa. Lalo na yung mga senador na kasangkot dito sa maanumalyang flood control projects. Kailangan lang pala talaga ng isang President Bongbong Marcos para lumabas itong anomalyang ito. Nakakahiya po talaga. Sabi nga ng ating Pangulo ang Pilipinas may pera. Pero ito ay napupunta lang sa bulsa ng iilan. At sa direktiba niyang yan, magkakaalaman po talaga. Yan po ang hinihintay natin. Gusto ko talagang makita para mapatunayan dun sa mga tumatawag kay President Bongbong Marcos na siya ay weak leader. Ito, pagmasdan ninyo. Imposibleng pababayaan ni President Bongbong Marcos na walang maimbestigahan, na walang maparusahan. Hindi niya ibubunyag yan, kundi siya seryosong labanan ang korupsyon. Ito na nga, nabulabog ang mga Duterte senators at kanya-kanya na sila ng takipan. Unahin po natin itong interview ni Pinky Webb kay Senator Jinggoy Estrada. You believe there are ghost projects even before 2022? I believe so. Okay. So if that is so, ang DPWH Secretary noon, before tumakbo po siya, ay yung kasama niyo po sa Senado, si Senator Mark Villar. Hindi ho ba? Yes, yes, I know. Yun paniwala ko lang. Oo. Yeah. In fact, it's good you point that out, sir. Kasi right now, ang nakikita pa lang natin 2022 to 2025. Pagka pumunta kayo doon sa earlier years, doon po papasok yung time during the Duterte administration under your colleague, Senator Mark Villar. All right. So, alam mo, Pinky, minsan hindi nalalaman ng sekretary yan no? Yung mga nasa taas O, di ba? Na-corner ni Miss Webb itong si Senator Jinggoy. Ibig sabihin, nangyari yung mga anomalyang yan panahon pa ng previous administration kung saan ang DPWH head ay si Mark Villar. Tapos, kamukat-mukat mo, nagbitaw ng salita itong si Jinggoy Estrada na minsan hindi malalaman ng sekretarihan. Ibig sabihin, marahil hindi alam ni Mark Villar yung mga nangyayaring anomalya. Yung daw mga nasa taas, hindi na alam kung anong ginagawa ng mga nasa ilalim nila. Maniwala ba tayo? O gusto lang pagtakpan ni Jinggoy Estrada si Mark Villar? Ito naman si Baste Duterte kung ano-ano na naman ang dinadakdak. PR stunt lang daw yan. Wala naman daw mahuhuli at makukulong dyan. Kumbaga nagpapa-epal lang itong si President Bongbong Marcos. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR, PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po, Mayor Baste. ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Natural, yan ang style ng mga Duterte, nang gagaslight, minamaliit ang lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos. I tell you, ako ramdam na ramdam ko. Hindi nagbibiro, hindi nagluloko, hindi nampaprank si President Bongbong. Gagawin niya yan. Dahil gusto niyang linisin ang korupsyon dyan sa DPWH. O natatakot lang si Baste na masangkot yung kapatid niya. Akala niya makakalimutan natin yung 51 billion na siya namang binrot out ni Senator Ping Lacson. Nako, hindi kaya mag-away talaga tong si Ping Lacson at si Marcoleta?
Ito po kasi sinabi ni Senator Ping. About, or based on records, isang district 51 billion, isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb, ang tinatawag natin absorptive capacity? How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Tell me, Mr. President. Kasi parang hindi nagustuhan ni Marcoleta yung pangingialam daw ni Ping Lacson sa committee niya, yung Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga dito sa anomalya ng flood control projects. Kaya lang, kung narinig natin yung sinabi ni Senator Ping, pinunto niya yung 51 billion na alam po ng taong bayan na napunta kay Pulong Duterte. Bakit parang ayaw kantiin nitong si Marcoleta yung issue ni Pulong Duterte? Di ba? Parang pakiramdam nila Ping Lacson at nila Tito Soto na bakit parang iniit sa puwera si Pulong Duterte. Kitang-kita naman yung 51 billion pesos na yan na napunta di umano kay Pulong Duterte. Di ba dapat ungkatin din yan? Di ba dapat halukayin yan? Kahit na sinabi na ni Pulong Duterte na accounted for. Sabi niya, accounted for. Every peso accounted for. Pero hindi ba dapat yan ay ungkatin man lang ni Senator Marcoleta? Kaya nang sabi ni Ping Lacson, gusto ko i-correct ang misimpression na pwedeng nakikreate ni Senator Marcoleta. Ayoko ng away, pero pag inaway niya kami, aawayin ko din siya. Kaya nga ang balik ni Lacson sa sinabi ni Marcoleta na umiepal si Ping Lacson, naghahanap ka ba ng away? Diyan po natin makikita kung itong mga Duterte senators ay para sa katotohanan, para sa accountability, na alam na natin na hindi. They are not after accountability. They are after protecting Sara Duterte and the Dutertes. So dito, makikita natin, ungkatin kaya nitong si Senator Marcoleta yung issue ni Pulong Duterte? Isa pang senador ang galit na galit. Nakita niyo ba yung video ni Joel Villanueva kung saan talagang namumula siya sa galit, naglalabasan lahat ng ugat niya sa mukha. At para mapagtakpan, yan po ang sinasabi ng karamihan, gusto ni Joel Villanueva na isa-isahin niya lahat ng mga contractors na yan at lahat na may kinalaman dyan sa anomalyang yan. Last 3 years, inuupakan ko rito, lahat ng senador dito nagsasalita na. And yet, ngayon sa akin ho binabalik. Kaya itong mga contractors na to at itong mga to, iisa-isahin ko po ito in this hearing. Iisa-isahin ko po. And I swear to God, iisa-isahin ko po ito dahil nakakainit po ng ulo. Sabi tuloy ng mga netizens, hindi ba dapat kasama si Joel Villanueva doon sa iimbestigahan? Yan ang hirap sa kayo ang mag-iimbestiga samantalang kasangkot kayo sa anomalya di umano. Di ba? Para to clear your name, dapat yata third party ang mag-iimbestiga dito. Pero alam na po natin ang mga Duterte senators kung yung impeachment case ni Sara Duterte na pagtagumpayan nila na i-archive na isang tabi. Tagumpay nila yan eh. Yun ang akala nila. Ganyan ngayon ang gagawin nila dito sa mga anomalyang flood projects na yan. Magtatakipan sila. Dahil yan na po ang ating nakikita. Kaya nga tama itong si Congressman Sandro Marcos. Dapat third party ang magsasagawa ng investigasyon. Dahil ngayon pa lang nakikita natin, takipan sila. Para malaman natin, kay senador ka, kay congressman ka, kay malapit ka sa Pangulo or kalaban ka ng Pangulo, basta napatunayan ka na meron kang kinalaman dito sa anomalyang ito, dapat kayong maparusahan. Mahiya tayo sa mga kapwa natin Pilipino. It's all over social media. Pero yan ang maganda. Sinimulan ni President Bongbong Marcos na bulabog ang Kongreso, ang Senado, ang House. Dahil sinabi ni President Bongbong Marcos, wala siyang sisinuhin, walang sasantuhin, kaalyado ka man o hindi, kapag napatunayan na isa ka sa tumatarantado sa mga Pilipino, may paglalagyan ka. At bago po ako magwakas, gusto ko lang mag-comment dito sa opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol dito sa bagong ombudsman. Kasi parang gustong ipahiwatig ni Senator Amy Marcos na may gustong manuhol kay OIC Ombudsman Vargas. Basahin ko po yung part ng kanyang mensahe.
May mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kasama dito ang malalaking halaga ng suhol. Sinusubukan ang kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Kapag nangyari yon, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Doon pa lang sa first paragraph niya. Meron daw gustong mag-pressure dito kay OIC Ombudsman Vargas. Kasama daw yung malalaking halaga ng suhol. Kasi nga, di ba, meron inihaing reklamo itong si Senator Amy sa Ombudsman. At natatakot siya na ito ay mabasura lang dahil lamang sa merong gustong manuhol dito kay OIC Vargas. Ang system nito, yan ang style ninyo mga DDS. Puro kayo akusa, hindi nyo naman pangalanan. Bakit hindi mo sabihin kung sino yung taong na-memresure kay OIC Vargas? Bakit hindi mo sabihin kung magkano yung malaking halaga ng suhol? Ganyan kasi kayo. Gusto nyong magtanim ng intriga. Wala namang kayong mailabas na ebidensya. Hindi ba? Napaghahalata si Amy Marcos na gumagawa ng intriga, meron ka palang alam, may nagsabi sa'yo, pinipressure si Vargas. Bakit hindi mo sabihin kung sino yon? Bakit hindi mo sabihin kung magkano yung malaking halaga na yon? Sabi pa niya, matatandaan na ako'y naghain sa ombudsman ng isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at mga nakatataas na opisyal ng gobyerno, kasama sa mga sinasabing may pananagutan ang Interior Secretary John Vic Remulla na tila sangkot sa pagpapabilis ng pag-aresto ni dating Pangulong Duterte nang hindi sumusunod sa wastong proseso. Kasama pa dyan, sa sinabi niya, itong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at si Major General Nicolas Torre III. So, alam na this. Dahil natatakot itong si Amy Marcos na ibasura ng ombudsman yung kanyang reklamo. Mapapahiya nga naman siya sa mga Duterte. Naghain siya ng reklamo, tapos mababasura lang pala. Aba, hindi po pwede kay Sara Duterte yan. Dapat gawin lahat ni Amy Marcos ang magagawa niya para mapanagot itong mga taong sangkot sa pagkakaaresto ni Tatay Digong nila. Kaya, nananawagan ako kay OIC Ombudsman Vargas, please, huwag kang magpasakop. Dinggin mo ang iyong konsensya. Ay, nako, para bang nakakakilabot coming from someone na hindi ginamit ang konsensya nung inarchive ninyo at gusto yung ibasura ang impeachment case ni Sara Duterte. Nasaan ang konsensya ninyo? Nasaan ang konsensya mo, Amy Marcos, na isa ka sa gustong pagtakpan at kalimutan na lang lahat ng ginawang anomalya ni Sara Duterte. Tapos manggagaling sa iyo itong huwag kang magpasakop, dinggin mo ang iyong konsensya. Ano bang ginawa niyo mga Duterte senators? Hindi ba nagpasakop kayo sa mga Duterte? Kaya itong mga senators na to ay mas pinili na pagtakpan at ibasura yung impeachment case na yan. And now, you're talking of konsensya? Sabi pa ni Amy, panindigan mo ang sinumpaang tungkulin. Huwag mong hayaan na ang opisina na ginawa para lumaban sa korupsyon ay siya pang maging corrupted. Yan din, di ba? Meron kayong sinumpaang tungkulin, kayong mga senador na yan, na huwag hayaan na ang opisina na ginawa para ipaglaban ang taong bayan ay kayo pa ang naging dahilan para maabswelto itong mga corrupt officials na ito. So bago ka magsalita, Amy, tingnan mo muna ang mga pinaggagawa ninyo. Humarap muna kayo sa salamin at tingnan ninyo kung ano ang ginawa ninyo sa taong bayan. Tanungin nyo muna ang sarili ninyo. Isa pa naman tong si Senator Amy Marcos na sa aking paningin at opinyon, akala mo lagi siyang tama. Akala mo siya at si Sara Duterte ang hulog ng langit para isalba ang Pilipino sa kahirapan at sa lahat ng problema ng Pilipinas.